Masayang araw po, mga ka-PL. O bago po tayo sumalang sa Birada Aguila, magkikipaghuntahan po muna ako sa inyo, mga kababayan. Pag-usapan po muna natin itong mga balibalita na nangyayari po sa ating bansa. Lalong-lalo na po, itong panibagong in-expose ni Atty. Harry Roque, mga kababayan, sa kanyang live streaming. Kagabi pa ho ito. Ayon po kay Atty. Harry Roque, mga kababayan, hindi lamang daw po free trade agreement ang ipinunta nitong mag-asawang Marcos doon sa bansang UAE. Ha? Ulitin ko po, hindi lamang daw po para sa isang free trade agreement ng bansang UAE at ng bansang Pilipinas ang sadya nitong mag-asawa. Kaya pabalik-balik sa UAE itong mag-asawang Marcos. Ayon po sa kanya, nako, ang mga nakaw na yaman di umano ng mga Marcoses mula pa noong martial law hanggang sa ngayon, mga kababayan, sa UAE di umano ipinundo nitong mag-asawang Marcos ang buong detalye, mga kababayan, para malaman po natin, panoorin po natin itong video ni Atty. Harry Roque, mga kababayan. Napakarami niya pong sinabi, napakarami po nating malalaman dito sa mga in-expose nga po ni Atty. Harry Roque. Ito ay batay lang naman po sa kanyang mga malalim na pag-iisip na may kakibat na imahinasyon at batay din po sa kanyang mga nalalaman. O ito na ho, panoorin na po natin para bago ko po simulan. Magkikisuyo po muna sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman. At pakiclick na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo po kalimutan, pakilike at pakishare po nito ating video para malaman po ng ating mga kababayan kung paano po nilalaro di umano nitong mga Marcoses ang mga nakaw na yaman nila, mga kababayan, para hindi po makuha o ma-embargo sa kanila. Kinakailangan nilang humanap ng isang bansa para doon nila i-imbak di umano yung kanilang mga nakaw na yaman. O ito na, panoorin na po natin. Kaya nga nag-iisip ako, anong tunay na dahilan na ilang beses nang balik-balik ang mag-asawang Marcos sa UAE? Well, para maintindihan niyo po, lahat ngayon ng mga mayayaman sa daigdig ay nasa UAE. Bakit? Kasi ang UAE po ngayon ang bagong London. Dati po ang London, lahat ng mga mayayamang mga Arabo na pupunta dyan kasi po malaya sila nakakadeposito ng kanilang kayamanan sa London. At ang garantiya ng London, hindi namin paghihimasukan ang inyong mga pera. Ganyan po ngayon ang negosyo ng UAE. Bukod pa dun sa pagiging transportation hub niya, siya ay ngayon ay major finance center para sa mga mayayaman. Ang branding ng UAE Tourism is for the ultra-rich. So ako, nagbabalik tanaw ako, ilang beses na nagpunta dyan si Lisa Araneta Marcos? Parang 2 beses na. Si Marcos, ilang beses na rin. Parang pangalawang beses na rin niya ito. Ito na ang pinaka-binisitang bansa na mag-asawang Marcos ang UAE. At sa tingin ko, hindi dahil gusto nila mag-free trade. Sa tingin ko, it is for the same reason, yung mga Russian billionaires ay nasa Dubai, at same reason kung bakit yung mga natatanggal sa pwesto ng mga leaders ay nakatira ngayon sa Dubai. Ibig sabihin, tingin ko, narariyan ng mga Marcoses dahil yan ang ginagamit nilang bansa ngayon para sa kanilang mga nakaw na yaman na ninakaw pa nila ng panahon ng martial law na ngayon ay linilipat-lipat. Di ba nung kailan lang lumabas ang report na number 1 pala ang Pilipinas sa movement ng crypto? Saan ang gagaling yun? Wala naman talaga mga Pilipino na nagki-crypto. Ang duda ko, gumagalaw ngayon ang nakaw na yaman ng mga Marcoses na ninakaw panahon pa ng martial law. At syempre, lalong lumalago dahil sa mga nababalitang mga pagnanakaw na nangyayari ngayon sa gobyerno ni Marcos. Kasama na yung sinabi ni Zaldico na sa 2025 budget, 100 billion ang insertions ng ating presidente at siya mismo nag-deliver ng 25 billion. Saan mo nga naman i-deposit ang 25 billion? Eh di, palitan mo na lang yan, i-crypto mo na yan, ipasok mo sa UAE dahil napaka-establish po ng cryptocurrency sa UAE. Parang ordinary bank account lang po yan. Sa totoo lang sa UAE, may mga ATM na sila para sa crypto. So sa tingin ko po, hindi free trade agreement ang habol ng mga Marcoses, kung hindi ang kanilang nakaw na yaman, baka narariyan na ngayon po sa UAE. Gaya ng mga pera ng mga bilyonaryo na hindi natin alam kung saan galing ang kanilang mga kayamanan. O siguro naman po, naintindihan nyo na ang mga paliwanag ni Atty. Harry Roque, mga kababayan. Hindi lamang daw po para sa isang free trade agreement ang madalas na pagdalaw nitong mag-asawang Marcos sa UAE, kundi i-imbak po ang kanilang mga kayamanan sa UAE. Grabe, doon na pala nila binabagsak, mga kababayan. Kasi yan naman na talaga ang major business o pinagkakaabalahan nitong bansang UAE sa ngayon. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Bakit? Si Atty. Harry Roque, mga kababayan, malawak po ang kaalaman ng mama na yan . Sa kanya na rin po nanggaling. Meron pa pong nauna siyang sinabi, bago po itong video pinanood po natin, na natira din daw po siya dyan sa UAE ng mga 6 na buwan. Yan. Yung 6 na buwan na yan, para alamin mo kung ano ang galaw ng ekonomiya o galaw ng isang bansa, mahaba na po yung 6 na buwan na yan. Isang buwan lamang po sa pananaliksik. Kung naroon ka sa sariling bansa na yun na aalamin mo kung ano man ang kanilang mga galaw, malalaman mo kaagad isang buwan, okay na malalaman mo na Kahit nga sa Google, malalaman na agad natin Marami tayong makikita niyan, mga kababayan Yung pa kayang 6 na buwan na naka-standby at nakatira si Atty. Harry Roque sa UAE. Kaya posibleng mayroong katotohanan po itong mga ipinahayag
mga in-expose ni Attorney Harry Roque, mga kababayan. Naniniwala ako kasi nga naman, pera, napakalaking pera ho, yung mga binanggit ni Saldico. Di ba gay, meron pa nga di umanong isang mambabatas na nalaman natin, imbis na ibangko yung mga nakaw na pera nila mula sa kaban ng bayan, ha, mula po sa atin yun, ha, hindi na po nila kayang ibangko dahil sa napakalaki po ng halaga. Imbis na bangko, imbis na vault na maliit na ilalagay nila sa bahay nila, hindi na nga kasya, bumili ng isang condo unit sa BGC o saan mang lugar, doon i-imbak yung kanilang pera. Yan, mautak itong mga magnanakaw na mga politiko. Kagaya nitong binabanggit ni Atty. Harry Roque. Siyempre, ayaw na ho nilang maaagawan sila ng mga ninakaw nila, so kinakailangan nilang gumawa ng ibang kaparaanan para ma-secure nila yung kanilang mga nakaw na yaman. Mantakin nyo, mga kababayan, mula pa di umano, noong panahon ng martial law, meron ng mga nakaw na yaman, itong mga Marcoses. Ngayon lamang di umano ito umiikot, gumagalaw. Inaasikaso na nila, inililipat nila sa bansang UAE na doon din pala naglalagay o nagpupunto o nag-iimbak ng pera itong iba't ibang leader sa iba't ibang bansa na mga napatalsik din dahil sa korupsyon. So doon nila iniimbak yung kanilang pera. Maaaring ito po ang isa sa mga ginaya ng ating Presidenteng Bongbong Marcos, mga kababayan. Maaaring totoo po ito. Maaaring hindi rin. Depende na lamang po sa kanila, mga kababayan, kung magbibigay po sila ng kanilang statement, pasinungalingan nila, itong mga sinabi ni Atty. Harry Roque. Pero, ang tanong, meron bang magnanakaw na umaamin na magnanakaw sila? Mga kababayan, di bagay wala. Matalino lang talaga si Atty. Harry Roque. Matalino, maraming alam, kaya sinabi niya kaagad sa atin. No? Para malaman din natin at karapatan nating malaman, mga kababayan, kung ano ang galaw nito magkasawang Marcos o ano ang mga transaksyon nila dyan sa UAE. Kaya pala, pabalik-balik, pag yan bumalik pa ng isa uli, mga kababayan, alam na. Lusot na yung yung fiscal year budget o national budget fiscal year para sa 2026. Lusot na at meron naman na naman daw silang mga insertion. O doon na naman dadalhin yun sa UAE. Grabe, no? O ito pa isang balita. Tungkol naman po ito kay dating House Speaker Martin Romualdez. Mga kababayan, panoorin din po natin itong video. Itong pagbubunyag din po ni Pinky Lacson. Pinky, nagkikipinky na tayo, no? O ito, basahin ko muna bahagya bago po natin panoorin yung video. O ito, sabi, former House Speaker Martin Romualdez, ginamit umano ang diskaya bilang front sa pagbili ng property sa Makati, mga kababayan. So sa madaling salita, nagkotsabahan itong si Romualdez at saka si at saka si Diskaya, mga kababayan. O mga Diskaya, no? Ginamit ni Romualdez ang mga Diskaya para maging front, para makabili si Romualdez ng property sa Makati sa isang subdivision at kilalang subdivision sa Makati City. O ito pa, ibinahagi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na nakakuha sila ng impormasyon na ginamit ni dating House Speaker Martin Romualdez ang Diskaya para makabili ng property sa isang sikat na subdivision, mga kababayan, sa Makati. May alam nga ako may building nga na pinagagawa ngayon dito si Martin Romualdez, mga kababayan. Malapit po dito sa kinauupuan ko. Sobrang lapit lamang po. Gusto nyo, videohan ko, ipakita ko sa inyo soon. Ipapakita ko rin po sa inyo yan. Kanya po yan. One day, ipapakita ko po sa inyo yung video niyan. Ito pa Kasunod nito, nagtatakda na si Ping, na si Lacson, ng pagpupulong sa dating may-ari ng biniling ari-arian. So tatanungin niya kung gaano ba katotoo. Yan kaso, baka naunahan ako ni Romualdez, sabihin mo hindi galing sa'yo. Sabihin mo may binibenta ka pero hindi ako nakabili. Pwede naman ganoon no? So dapat mas malalim pang investigasyon, Pinky. Huwag kang puro tanong, mag-imbestiga ka ng sarili mo. O anya, anumang impormasyon makukuha rito ang magsisilbing simula ng investigasyon sa posibleng koneksyon ni Romualdez sa Diskaya. Lagot na si Martin Romualdez, mga kababayan. Sana tutuhanin to ni Ping Lacson. Sana wag siya maduwag. Pagdating ng araw na magsisimula na ang pagdinig ng Senate Buribon Committee. Huli basa. Inimok naman ng si Senator Amy Marcos na sumali sa paparating na pagdinig kung may maiaambag itong ebidensya laban sa kanyang pinsan. Yan. Yun na nga, at doon na nga nagsimula yung kanilang sagutan na magkakasabunutan na sila, tapos tinawag ng bading. Yan, ano ba talaga totoo? Matagal lang usap-usapan niya, bading-bading na yan. Bakla-bakla na yan, pinky-pinky na yan. Kay Madam Miriam Defensor pa lang, tinawag na siyang pinky. Naku, ano ba talaga? Malagihay ka ba? Berde ba ang dugo? Umamin na. Aminin na, ladlad ang buhok. Ganun lang, Sir Pinky. O ito na po yung video. Panoorin na po natin, mga kababayan, ang buong sinabi ni Senator Panfilo Pinky Lacson. Ayan. We would like to clarify persistent reports that former Speaker Martin Romualdez had purchased
a house and lot in a plush subdivision in Makati City using the Discayas as front in the said sale. If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between the former speaker and the Discayas. In this regard, we may invite the former owner of the property to shed light. This is what I'm advising Senator Amy Marcos. Noise does not convict. Neither does it indict even who may be perceived as the most guilty in the FCP or Flood Control Project saga. Only evidence does. Kaya kung meron siya mayambag na ebidensya para madiin ang kanyang pinsan, sumali siya sa pagdinig. Walang pipigil sa kanya at walang magbabawal sa sasabihin niya o gagawin niya. Ayun, mga kababayan, Senator Panfilo Lacson, sir. Nako, napakaganda po ng mga sinabi mo. Maliwanag po sa amin na kahit na hindi mo pa man din napapatunayan na nagkaroon nga ng koneksyon, malalim na koneksyon at sa buhatan pa nga kung may tuturin Kung tsabahan, ayan, kung may tuturing. Ito si dating Speaker Martin Romualdez at ang mga Diskaya. Sana, Senator Panfilo Lacson, lumabas ito, unahin niyo po ito sa pagdinig, sa pagbubukas ng Senate to Ribbon Committee. Ito ang pinakaunang-unang gustong marinig o gustong-gusto ng ating mga kababayan na imbestigahan mo. Itong koneksyon, malalim na koneksyon ni Romualdez sa mga Diskaya. At sana matukoy mo, masukol mo sa iyong investigasyon na totoo nga itong mga sinasabi mo. Sinabi mo na, sa iyo po mismo nang galing, sir. Sinabi mo na ginamit ng mga ni Romualdez ang mga Diskaya para makabili ng isang bahay sa sikat na subdivision dito sa Makati. Oras na papatunayan mo, sir, na totoo nga yung mga sinasabi mo, batay po sa inyong gagawing malalim na investigasyon, sana huwag kayong mag-atubili. Napatawan ka agad si Romualdez ng kaparusahan. Kasuhan, ikulong kung paano nyo ikinulong at kinasuhan si Sara Diskaya, si Sara Diskaya na maliwanag na may kinalaman sa mga pagnanakaw, sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Sana ganun din ang gawin mo kay Martin Romualdez. Oras na hindi mo ginawa yan, na hindi mo ipakulong si Romualdez, gayong nauna na itong mga sinabi mo na mayroong malalim na koneksyon itong dalawa, Romualdez at Diskaya, ikaw po ang babalikan namin. Gagamitin namin itong mga sinabi mo laban sa'yo. Pipit-pitin ka namin, kukulitin ka namin, aaraw-arawin ka namin. Sinabi mo na to. Kaya dapat papatunayan mong totoo ito. Baka mamaya magbago isip mo. Baka mamaya baka lang naman baka maabutan ka bigla ng mali-malita. Tapos sasabihin mo sa ay mali pala yung una kong pronouncement. Hindi pala hindi pala totoo yung mayroong koneksyon ang Diskaya at si Romualdez. Wala palang katotohanan yung bumili si Romualdez ng bahay sa isang sikat na subdivision sa Makati. Front ang mga Diskaya. Baka mamaya magkaganon biglang tumabing yan dila mo, sir Lagot ka sa amin. Hindi ka namin tatantaran. Araw-arawin ka namin. Bakit? Maliwanag na po kasi sa amin, Panfilo Lacson, na si Romualdez nagkasala talaga. Isa sa mga mastermind, kinakailangan pakantahin natin si Martin Romualdez, kasuhan, ikulong at pakantahin para lumabas ang isa pang mastermind. Hindi ako naniniwala si Romualdez lang ang mastermind nito. At ikaw naman, Romualdez, nako, delikado ka na. Tinatrabaho ka na, sir. Ako sa'yo. Bago ka madiin, bago ka makulong, bago ibuhos sa iyo lahat ng mga paratang, lahat ng mga nangyayari ngayon dito sa anomalya sa flood control, ikanta mo na para maghati-hati kayo sa sa mga kasalanan ninyong ginawa. Hindi yung puro sa'yo lang. Wag mo nga hayaan, sir, na ikaw lang ang mananagot. Ikanta mo na, ikanta mo na, ikanta mo na. Kaya si Hudang Kadugo mo yan, ikanta mo na. Para ang galit ng taong bayan ay hindi lamang puro sa iyo, Romualdez, kundi sa iba din na mga ikakanta mo pa. Ikanta mo na, marami nang kumanta At hindi na lingid sa kalaman namin na hindi kasama yung isang mama. Ikanta mo na. Ang sa amin na lang ngayon yung konfirmasyon na galing sa'yo na kasali nga siya sa nakawan na nangyari sa ating bansa. Hindi lamang ikaw, hindi lamang Saldico, hindi lamang ang mga kontraktor, siya din. Kasi siya ngayon ang nasa hot seat, ika nga. No? Delikado si Martin Romualdez. Tinatrabaho na. Masakit na ulo nito ngayon, mga kababayan, sigurado yan. Masakit na ulo nitong mama na ito ngayon. Alam niyang makukulong na siya. Posible po itong tumakas na. Sana ngayon pa lang maglabas na po sila ng hold departure order para kay Martin Romualdez. Mahirap na, baka maunahan na naman tayo. Malapit na pong magbukas ang Senate to Ribbon Committee. Ipapatawag yan sila lahat. Paano kung wala na, nakatakas na? Dapat ngayon pa lang hold departure order sa lahat ng mga magiging resource person na ipapatawag sa Senate to Ribbon Committee. Para siguradong hindi makatakas at siguradong makarating sa pagdinig sa Senate to Ribbon Committee at makulong higit sa lahat. Yun po ang gusto natin. Okay, ito pa isang balita, mga kababayan, tungkol naman po ito sa isang survey. Survey po, nagsagawa ng survey, mga kababayan,
Sa mga taga-Dabawenyo, sa mga taga-Davao, sabihin na lang natin buong rehiyon, yung 5 rehiyon ng Davao Region, yan, sabihin na natin, dyan sa 5 rehiyon ng Davao. Nagsagawa po ng survey. O, baka hindi po ito nakarating sa inyo, mga taga-Davao City. Mga taga-Davao Oriental, mga taga-Davao del Sur, de Oro, Occidental, baka hindi po ninyo nalalaman itong survey na ito, ako na po mismo magtatanong sa inyo, sumagot na lang po kayo dyan sa comment section, kukunin ko po yung mga sagot ninyo, at gagawan ko po ito ng content. Importante po ito para sa ating mga taga-Davao. Bakit? Tungkol ito sa impeachment kay Bongbong Marcos. Sa kasalukuyan, ipinai-impeach din ang ating mahal na Vice Presidente Inday Sara. May nagtatanong po sa ating mga taga-Davao kung ano po ang magiging sagot natin. Ito po ang katanungan. Okay? Galing po ito sa Super GMA Radio Davao. Ayan, nakikita nyo naman, di ba? Dabawenyo, anong say mo? Ayan, Dabawenyo, anong say mo? Kung Dabawenyo ka, dapat makilahok ka sa katanungan ito. Bisaya ito, tatagalogin ko lang. Migawas karon ang hungihong nga dunay iduso nga impeachment case batok kang Marcos, like question mark, nakikita nyo naman, Tagalog. Lumabas, di umano ngayon, sa usap-usapan na merong itinutulak na impeachment case laban kay Bongbong Marcos. Yan may question mark. Tuloy. Uyon ka ba o uyon ba ka sa pagpasang at o impeachment complaint batok kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Tagalog. Sang-ayon ka ba? Dabawenyo. Tinatanong ka, Dabawenyo. Hindi lang Dabawenyo. Kahit hindi taga-Davao, pwede po kayo sumagot. Sang-ayon ka ba sa pagsampa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Sang-ayon po ba kayo, mga kababayan? Ang pagsasampa ng impeachment case laban sa Pangulong Marcos. Kayo na po ang sumagot. Mga kababayan, basahin ko po yan kung gaano po yan karami. Iko-content ko po yan sa comment section kung saan po ako magko-comment itong video nito. Doon po kayo mag-comment po. Doon po ako gagawa ng isang katanungan katulad po nito. Ayan. Ito po ang magiging katanungan ko. Doon po kayo mag-comment, mga kababayan, para madali ko pong makita yung inyong mga sagot. At pag ginawan ko na po ng content, i-screen record ko po, makikita po yung inyong mga comment, makikita rin po yung mga pangalan ninyo. Ipapakita ko po sa video kung gaano po karami ang pumapayag na mapa-impeach itong ating presidente. Ito ang katanungan ko. Basahin ko na rin. Dabawenyo, anong say mo? Sang-ayon ka ba na itulak ang impeachment laban kay President Marcos? Diyan po kayo mag-comment mamaya. Okay? Ito pa isang balita, mga kababayan. Akala ko tapos na ako, meron pa pala. Ito, gawan ko lang po ng reaction video, mga kababayan. Ito nga sinabi po ni DILG Secretary John Vic Remulla. Kasi ipinagmamayabang po nitong magkapatid na ito, si Boying Remulla at saka nitong si John Vic, na di umano, mga kababayan, meron pong nais magbayad sa kanila o manuhol sa kanila na nagkakahalaga at tumataginting na 1 billion pesos para lamang di umano tapusin ang investigasyon nitong flood control project na grabe pinaglalaruan at meron ng anomalya. Basahin ko lang po yung kapiraso, mga kababayan, na caption po dito sa balita bago po ako magbibigay ng aking maikling komento para legit po na totoo itong ating mga sinasabi at ating binabasa. Ayon po ito sa ABS-CBN News, DILG Secretary John Vic Remulla dinisclose niya na that he and his brother, Ombudsman Jesus Crispin Remulla, were offered 1 billion through an intermediary in an alleged attempt to silence the ongoing investigation into the anomalous flood control project. Remulla said he refused the offer but declined to identify the individual involved. Ayan, mga kababayan. He added that the incident was immediately reported to President Ferdinand Marcos Jr., mga kababayan. Ngayon, sabihin natin totoo yung mga sinasabi ni John Vic Remulla, mga kababayan, na inuperan di umano sila, tinangkaan umano silang suhulan na napakalaking halaga, 1 billion pesos para patahimikin itong issue at investigasyon tungkol sa flood control project. Kung totoo man ito, bakit hindi po sinampahan ng kaso ni Boying Remulla? Bakit hindi rin po sinampahan ng kaso ni John Vic Remulla? Maliwanag po, bribery po ito, mga kababayan. Panunuhol ito Bribe po ito. Sinusuhulan po sila. Maliwanag po, kasuhuyan. At bakit sila susuhulan? Itong sino mang mga nag-offer sa kanila ng 1 billion kung hindi malinaw na hindi sangkot itong nagsusuhol sa kanila. Ay di maliwanag po na sangkot yung tao o kung sino mang tao na yan na nais manuhol sa kanila, sangkot yan. Diba? Sangkot yan kasi ayaw niyang mapasama dyan sa
investigasyon na yan, natatakot siya na makulong, kinakailangan niyang suhulan itong dalawa para matapos na. Bakit hindi niyo kinasuhan? Bakit hindi niyo rin po pangalanan? John Vic Rimulya, Boy Rimulya, bakit hindi niyo po ito pinapangalanan? Karapatan po namin, sir. Baka akala nyo, kayo lang bumubuo ng gobyerno. Baka akala nyo, kayo lang ang bida sa Pilipinas. Sir, nariyan kayo, mga gabinete, para maglingkod sa taong bayan. Hindi po magbidabidahan, magaling-galingan, para sabihin na kayo lang ang magaling. Hindi po. Kasama po rito ang publiko. Kasama po ang sambayan ng Pilipino sa laban dito sa napakalalang korupsyon sa ating bansa. Bakit hindi niyo po pinangalanan? Karapatan po naming malaman kung sino yung animal na yan na nanuhulho sa inyo. Aba, pangalanan niyo po ito, sir. Pangalanan niyo po. Kung wala kayong may bibigay na pangalan, chismis nyo lang ito. Pabida lang kayo. Para sabihin, at masabi na rin ng ating mga kababayan, galing, ito magkapatid na ito. Hindi tumanggap ng 1 billion. Gusto talaga may mapakulong. Di ba, mga kababayan, pangalanan nyo. Huwag kayong magbidabidahan. Huwag kayong magaling-galingan. Nariyan kayo para maging katulong, para maisayos itong ating bansa, hindi para magpabida. Tandaan ninyo, ang bida ho rito, ang publiko, ang mga taxpayer. Kami, ang bida rito sa ating bansa. Dahil higit na mas marami kami na nagnanais na matapos na itong napakalalang korupsyon sa ating bansa. Huwag kayong puro pabida, huwag kayong purong drama. Chismis lang ito eh. Palagay ko, chismis lang ito, mga kababayan, hindi naman totoo ito eh. Sige nga, kung totoo ito, pangalanan nyo nga, sabihin nyo nga kung sino ito. So, pag hindi nyo kaya pangalanan kung sino itong nanuhol sa inyo, chismis lang ito. Gumagawa lang kayo ng kwento para bumango kayo sa Pilipino. Style nyo bulok. Okay, hanggang dito lang po mga kababayan. Maraming salamat. Nag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.